Hello po mga ka-Revit, mga ka-AutoCAD. Good morning po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD and Autodesk Revit Tutorials. So topic number 12 po tayo sa AutoCAD Revit. Topic po natin is duplicate multiple functions. So naka-open po dito yung sample natin ng structural. Then mag-load po tayo ng title block na naka A0. So mapapansin nyo dyan, open natin yung A0 Revit Duplicate. Tsaka naka-open po dito yung level 1. So tinanggal, wala po siyang shaded na kulay blue, meaning hindi pa po siya nakasalpak sa title block. So yung level 1 po ng structural framing, yun po yung gagawin natin example para maipaliwanag po natin yung tatlong types ng duplicate. So, una po, gawa tayo ng duplicate nung level 1. Duplicate lang po na plane. Kumbaga, parang ganon. So, nakakopy na tayo. So, ang gagawin po natin dito, so, rename lang po natin yan ng duplicate lang muna para makita natin yung classification ng tatlong types ng duplicate. So rename natin ang duplicate. Ito napaka-interesting po nitong topic na to kasi may kanya-kanya po siyang function yung tatlo na yan na duplicate. Hindi lang po basta magdo-duplicate tayo ng level man siya, sectional elevation, or detailing, para malaman ng mga baguhan na meron siyang kanya-kanyang function. Parang ganun. So, check muna natin yung level 1. Napaka-importante po dito yung kung nakaset na siya sa view template. Kasi, number 1, yung nakaset na given ni Revit sa kanya na scale is yun po ang mag-govern pagka nagsalpak na po tayo siya sheeting arrangement layout na tinatawag. So, ang gagawin po natin dito sa pangalawa, nag-duplicate po tayo pero this time, duplicate with detailing. So, mamaya i-explain po natin kung ano yung pagkakaiba-iba nung tatlo na yan. So, rename po muna natin dun sa pangalawa na duplicate with detailing nga. So, pangatlo naman, mag-duplicate naman tayo. So, ito na yung napaka-interesting. Duplicate as dependent. Mamaya i-explain natin kung bakit may mga ganyang klase ng duplicate dito sa duplicate tool ni Revit. Napaka-importante po nito kasi pagka masasaba ka na sa mga madugong shop drawing, dito po kasi sa Revit, isa pang tip, hindi lang naman basta magre-render yung mga dito eh. Pwede mo rin iset kasi yung view template mo. Pero ito, bigyan natin ng example Yung view template dito, nakikita nyo, naka-wireframe siya or parang naka-hidden line. Kasi nga, 2D structural drawing yung pinapakita natin. So, dito pinapakita natin na nakaset yung given dito sa level 1 na given na Revit. Yung view template niya kasi sa level 1 is 1:100 ang nakaset dito. Usually, ganun ang mga binibigay na example ni Revit. So, dito, i-try po nating i-arrange sa A0 na papel yung magiging apat na view yung gagawin po natin dito. Yung pinakaunang ginagawa ko po dito, yung po yung pinaka-original na level na doon tayo nag-duplicate ng tatlong klase para maipakita po natin ng maayos, and then dito sa discussion natin para ma-adapt ng mga baguhan kung papaano natin ipapaliwanag yung iba't ibang klase nung duplicate na to. Okay?
So, sa pangalawa, i-drag lang po natin papunta sa loob ng title block. Makikita nyo po may mga hidden line na lumalabas na kulay blue. Yun na po yung magiging guide ni Revit para nakaayon sa grid line yung pagkakaset natin ng mga iba't ibang klaseng view na gusto nating ipakita sa loob dito ng papel natin. So, i-drag lang po natin or move yung mga gusto nating arrangement diyan. Medyo naglalaglag ng konti. Siguro dito na mismo sa computer ko. So ipapakita natin diyan yung pangalawang sa kanan na ginagawa ko sa kasalukuyan. Yan na po yung duplicate lang. Yung plain na duplicate, ilalagay po natin dyan sa drawing title para mapansin ng mga viewers na kung ano yung mga iba't ibang klase ng duplicate. So dito, yung pinaka-duplicate lang po mismo, kung mapapansin nyo, nawawala yung mga tagging or annotation or designation ng mga beam, yung mga element ng structural. Wala siyang schedule ng beam, wala siyang schedule ng column. Kasi nga po, plain lang na duplicate yung ginawa natin dito. Yun po yung unang-unang pagkakaiba kapag duplicate lang yung ginawa natin. So, i-drag naman po natin dito yung pangatlong magiging view natin na this time duplicate with detailing na siya. So the same process, i-drag lang po natin papunta dito sa loob ng title block yung duplicate with detailing. Tsaka isa pa pong tip, kung mapapansin nyo po yung mga shaded na subgroup natin under ng mga groupings dito sa project browser is once na naisalpak mo na siya sa title block, magkakaroon na siya ng shaded. So, yun po yung indication na yung specific na view is naisalpak mo na. So, napakagandang palatandaan na binibigay ni Revit na kapag nagkaroon na po siya ng shaded dito sa mga box na under ng groupings na tinatawag na subgroup is naisalpak mo na doon sa sheeting layout na tinatawag. So dito, ina-adjust ko lang po yung grid line dyan para ma-set up po natin ng maayos. So this time, duplicate with detailing naman tayo. So the same process, pag nag-sheeting layout tayo, may mga lumalabas ulit na na yon yung pinaka guide niya na hidden line na kulay blue. So una, yung level 1 original, yung pangalawa, yung duplicate lang na plain, and then yung pangatlong view naman sa baba, yun na po yung duplicate with detailing. So kung mapapansin nyo dito sa pangatlong view natin, mamaya pag binlow up na natin, yan. So ina-arrange ko lang po dito yung drawing title para pwesto natin sa magandang pwesto. So isa pa pong tip, pag nag-zoom in, pag zoom out, mas bumibilis yung movement ng element kapag sinu-zoom out mo yung yung view. So dito, duplicate with detailing. So mapapansin nyo yung mga designation ng beam at designation ng column at yung mga annotation is nagkaroon uli siya. Kasi nga, yun yung function ng duplicate with detailing. So yun, nagkaroon na naman po tayo ng another tip. Pero napaka-interesting po dito sa topic natin is yung duplicate as dependent. So kaya nga tinawag siya ng dependent. So, ayun, nakikita nyo dito, nagkaroon ulit tayo ng guide. So napaka useful nung guide na yon kasi
mas magiginhawahan yung users sa Revit kasi nagkakaroon siya na ng guide. Compare natin sa 2D drafting ni AutoCAD is wala siyang ganun. Kaya napaka ginhawa talaga na matutunan si Autodesk Revit. So balik po tayo dito sa duplicate as dependent. Ito po napaka-interesting kasi bakit ko nasabi? Yung duplicate as dependent po kasi kaya siya tinawag na ganun. Kapag nag-duplicate ka dun sa original, lahat-lahat ng properties niya is nakadepende dun sa pinagkopyahan mo. So, ganun po yung magiging explanation ko doon. Kasi sa almost 2 years na experience ko sa BIM modeler, hindi man sa akin hustong itinuro nung mentor ko sa Revit training yon, sarili ko nang nadiskubrihan yung ganoon. Kasi ang nangyari po dati sa akin, duplicate ako ng duplicate as dependent. Ngayon, pag binalikan ko yung file na kung saan ko siya kinopya at nag-adjust ako ng scale, bakit nadadamay lahat? So, tinuklas ko sa sarili ko, ganun pala yon. Kapag nag-duplicate as dependent ka, pagka nag-iba ka ng scale, madadamay lahat nung kung saan ka nagkopya ng original file. So, napaka interesting talaga. So, dito ipapakita po natin, i-set po natin sa ibang scale. For example, yung pinaka-original. I-try po nating baguhin yung scale doon sa paano babaguhin yung scale. Okay, so magandang tanong 'yon. Pupunta tayo doon sa original file na level 1. So, yan, sa project browser, double click lang po natin yan para ma-open natin yung Pakisundan lang po yung yung galaw ng cursor ng mouse para maisabay po natin dito sa So, dito, i-try po natin siya. Nakaset po siya sa 1:150 kanina. Sinet ko sa 150 yung framing plan. Magdo-duplicate tayo ngayon ng view template. Gagawin naman natin siyang structural plan na view template. This time, gagawin natin siyang 1:200. So, para maipakita po natin sa mga viewers na kapag nag-iba tayo ng scale dun sa original file kung saan tayo nagkopya, is madadamay lahat kasi nga doon sa category ng duplicate as dependent. Pero yung iba naman na duplicate na plain and then duplicate with detailing, since meron siyang sariling view template, hindi siya madadamay. So nakita nyo dito, nag-adjust na po yung mga size ng grid bubble and then dimensioning kasi nga gumalaw na yung scale natin. So hindi ako sure kung tatib ba yung mga grid bubbles and dimensioning. So next topic na po yon. So, focus lang po muna tayo dito sa duplicate na topic natin. So, nakita nyo, yung original file natin is naging 1:200 na. Madadamay ngayon tong pang-apat na view kasi nga, duplicate as dependent yung ginamit dito natin. Pero dito naman sa duplicate na plain, and then duplicate with detailing, kitang-kita natin na original pa rin siya. Since dun din natin siya kinapi dun sa original na file na level 1. So, maliwanag na po sa atin ngayon na kapag nag-duplicate as dependent ka, okay lang yon kung ipapakita mo siya sa ibang title block na sheeting na unless hindi ka magbabago ng scale mo, okay yon. Pero tandaan po natin, napaka-importante na kapag nag-duplicate as dependent ka, makakopy mo lahat. At pag nagbago ka doon sa pinagkopyahan mo, madadamay na po lahat. So, yun yung napaka-importanteng
lesson na natutunan po natin dito sa ating tutorial na Revit tutorial topic number 12, duplicate multiple function. Okay, so yun lamang po mga ka-AutoCAD, ka-Revit. Sana po suportahan niyo po ang aking channel. Hindi po tayo magdadamot sa mga knowledge na meron tayo. Salamat po.